Sa panayam dito sa coach ng New Zealand na si Coach Jude Flabel ay nasabi niya na talaga namang inasahan niya ang physicality ng mga Pinoy basketball players natin, ang gilas, at aminado rin ito na talaga namang nahirapan sila at muntikan na silang natalo kung nag-collapse ang kanilang team sa laro at muntikan na nga na nangyari ito. Hindi sila masaya sa sitwasyon na iyon pero sa bandang huli nakuha pa rin nila ang panalo at ito ang mahalaga para sa kanila. Talaga namang big step para sa gilas ang makapaglaro ng ganito na walang kay Soto. Ito na yung pinakamalapit sa panalo laban sa isang kilalang team na malakas dito sa Asia. Sino ba naman ang hindi masisiyahan? Merong improvement at baka sa third window nga rin kung sakali lang na wala pa rin si Kai, baka magawa na nating manalo. Sabay ang third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers sa NBA Summer League at baka nga kailangan na mamili ni Kai Soto kung alin sa dalawa saan siya maglalaro. Susunod nating makakalaban ng team ng Boomers sa pinag-uusapan sa kanilang lugar ang tungkol sa basketball na nangyari noon dito sa ating home court. Hindi pa rin nakaka-move on ang ilan sa sportscaster o sports analyst ng Australia. Talagang inungkat nila ito, pinag-uusapan na para bang tayo ang may kasalanan, at kung titignan natin ang video ay nagkabanggaan lamang sina Chris Golding at RR Pugoy at may tawag ang referee, tapos biglang pumasok sa eksena itong si Kickert at binigyan ng elbow drop itong si Pugoy. Binigyan pa nila ng caption na Basketball 2.0 ang kanilang discussion. Ayaw naman natin ito na maulit at kung pumito na kasi ang referee, hindi na kailangan pa na sugurin ng isang player ang kalaban niyang player. Nakikita natin na meron niyang chance ang Gilas na manalo laban sa team ng Australia kung hindi magpapalit ng lineup ang team ng Boomers, at yung 10 players na naglaro laban sa team ng Guam ang kanilang gagamitin kontra sa Gilas. Parehasan pa rin ng height ng mga players, magkakatalo na naman sa galawan at plays ng mga manlalaro. At kung sa pagkakataong ito ang Gilas naman ang makalamang sa laro sa ilalim, check na magagawa nating manalo laban sa kanila. Sa palagay lang natin, mukhang may babaguhin ang team ng Boomers sa kanilang lineup. Baka 2 players ang kanilang idagdag sa kanilang lineup, lalong-lalo na nga at nakita nila ang kakayahan ng Gilas laban sa team ng New Zealand. Pwedeng makadikit ang Gilas ngayon laban sa team ng Australia. Sigurado tayo na mas inaabangan ang laro ng Gilas laban sa team ng Australia dahil na rin sa lamang ang Gilas sa larong ito. May halong kaba para sa team ng Australia ang muli nilang paglalaro dito sa Pilipinas. Tapos yung lineup nga nila ay medyo tagilid pa ng konti, hindi ganun kalakas, beatable. Pwedeng matalo kung ang laro na ipapakita ng Gilas ay tulad sa laro nila laban sa team ng New Zealand. Sasapat na nga rin ito, posible silang manalo. Pagkakataon para sa Gilas na talunin ang team ng Boomers at sa laro na ipinakita nila laban sa team ng New Zealand ay kaya nilang gawin ito sa linggo. Sobrang tagal na nga rin noong nagawa ng Gilas na manalo laban sa team ng Australia at kailangan na rin na gamitin natin ang pagkakataon na ito na kung saan medyo beatable nga ang lineup na kanilang ipinadala. Kayang tapatan ng Gilas ngayon ang kanilang laro. Ange Kwame pa, kailangan na rin natin nang sa ganon ay madagdagan pa ng rim protector ang ating team dahil sa lahat ng pagkakataon na talo ang Gilas, kitang kita sa stats na nadidihado sila sa loob ng paint. Yung second chance points at points in the paint, lamang na lamang ang kalaban dito, at gaya nga ng nasabi natin, kapag ang Gilas ang nakalamang sa stats na ito, tayo ang lalabas na panalo. Kailangan na ba natin ng isang Benny Boatwright dahil na rin sa binabantayan na ng mabuti ng ating kalaban ang isang Justin Brownlee? Ang isa sa focus ng New Zealand ay mapigilan ang isang Justin Brownlee sa kanilang laro at nagawa nga nila ito dahil na rin sa 4 points lamang ang nagawa ni Brownlee sa team ng New Zealand. Isa ito sa pinakamababang scoring niya sa FIBA competition. Pero kung nanalo naman ang Gilas, natural lang na sasabihin ng karamihan na ayos lamang ito. Papatapos na nga rin ang naturalization ni Benny Boatwright. Nasa final stage na sila ng pagbasa at pwede na siyang maglaro para sa Gilas team kapag natapos na ang final reading. Ange Kwame pa nga ang isa sa inaabangan rin natin na sana talaga ay makonsidera na ng FIBA na maging local ng Gilas kapag nakumpleto niya ang kanyang 10 years residency dito sa Pilipinas, at lumalabas nga na makukumpleto ito ni Ange Kwame sa late months ng taong 2026. Sila ang Gilas reinforcements na posibleng magbibigay ng bagong lakas para sa Gilas team. Nakakatiyak naman tayo na babawi si JB laban sa team ng Australia. Mas magandang performance ang may papakita niya sa larong ito, 100% na sigurado tayo dito. May pag-asa ang Gilas na manalo bukas linggo basta yung intensity ng laro na kanilang maipapakita ay kagaya ng intensity ng laro na kanilang ipinakita laban sa team ng New Zealand. Uulitin natin, dihado pa rin tayo pero posible na ito na ang isa sa laro na magagawa ng Gilas na matalo ulit ang team ng Australia. Ito na nga yung sinasabi natin, nakita ng Australia ang lakas ng Gilas
Gilas laban sa team ng New Zealand at isa sa malakas at veteran na player nila ang humabol pampalakas sa kanilang lineup at ito nga ay si Mitch Creek, isa sa pumapalag-palag kay Soto noon sa NBL Australia at naglalaro ngayon sa Euro Cup. Mas lumakas ang lineup ng Australia, talaga namang hindi sila magpapatalo laban sa team ng Gilas pero ganun pa rin, Gilas ang goal ay ang manalo laban sa team ng Australia sa linggo. Isang matinding bakbakan ang magaganap sa pagitan ng dalawang teams na ito, ang Gilas at ang Australia, at talagang merong pagkakataon ng Gilas ngayon na makakuha ng isang upset win kontra sa team ng Australian Boomers.